Magandang gabi po. Ako si Katya para sa Isip Masama. Parang kailan lang, pero ngayon 18 days na lamang po ay eleksyon na naman. Ang eleksyon ay isa sa mga pinaka-crucial ng araw para sa ating bansa dahil dito lamang naman po tayo mga ordinaryong mamamayan ay nakakabahagi o nakakasali sa paghubog ng kinabukasan ng ating bansa. At kakatapos lang po ng Holy Week last week. Nakapagmuni-muni po ba kayo? Napagmuni-munihan po ba ninyo ang kalagayan ng ating bansa? Dahil eleksyon na naman. Napag-isipan niyo po ba kung kaninong mga pangalan ang inyong mamarkahan sa inyong mga balota? Umaasa kami na sa inyong pagbubulay-bulay ay naisip po ninyo na hindi tayo magiging kudas sa ating sariling bayan sa darating na eleksyon. Na hindi natin ibebenta ang ating boto at hindi natin ipagkakanuno ang kalagayan ng ating bansa sa kamay ng mga ganit na politiko. Hindi natin maikakaila na ang vote buying ay laging kasama sa usapan tuwing panahon ng eleksyon. Ngayon, mas dumarami na ang anyo ng vote buying at mas nagiging creative na rin ang mga bumibili ng boto. Bukod sa mga e-wallet, meron na rin pong mga paayuda na sa totoo lang ay nanggagaling din naman po sa kaban ng ating bayan. Ngayong gabi, mas lalaliman pa natin ang usapin tungkol sa vote buying sa ating bansa. At makakasama po natin mismo si Commissioner Ernesto Maceda Jr. Siya ang COMELEC Commissioner in charge of the Committee on Contra Bicay. Mr. Maceda was appointed as COMELEC Commissioner on October 10, 2022. At sa kasalukuyan, siya ang Vice Chair ng Steering Committee para sa 2025 elections at pamumunuan din niya ang presidential elections sa 2028. Bukod dito, Contra Bicay Commissioner Maceda also had several reform initiatives including the COMELEC Academy, the Committee on Environmentally Sustainable Elections, and the Task Force Safeguarding Against Fear and Exclusion in Elections. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po. Sir, hindi ko na po patatagalin. Ang una po nating tanong ay about sa vote buying, no? Since that is also the topic of our episode. Ano Yes. po sir ang vote buying? At ano ang itsura ng vote buying sa Pilipinas sa panahon po natin ngayon? Well, okay. Pag-uusapan ho kasi yung vote buying, iisipin nyo, may definition naman yan sa batas, no? Na kung tutuusin, what the law says is it's any a vote buying is the giving or offering or promising of money or anything of value in exchange for a vote or for a person not to vote or to vote against a candidate or a party, no? Pero hindi naman ganun kasimple, hindi naman ganun kasimpleng transaksyon ng vote buying kasi maraming ano yan eh. Maraming dimensions. It's not just an economic exchange, merong societal implication, cultural, political dimensions dyan na kailangan natin unawain para maintindihan natin kung ano rin itong problemang ating sinusubukang kumprontahin. But that maybe we can expound on that later. Anong itsura ng vote buying sa ngayon maliban sa pamimigay ng pera, which continues to be the dominant way by which people try to buy your vote or people try to sell their votes. Pero nandiyan na rin yung sa pamamagitan ng pagpapadala ng pera by way of e-wallets. Kaya yung mga GCash, PayMaya, ano na yan eh, kabalikat na rin ho natin sa kampanyang ito. Meron din nagbibigay ng groceries, bigas. Kamakailan na-discover natin yung nagbibigay sila ng parang ATM cards or membership cards din, no? Na pwede mo lang ibigay in exchange for a certain amount of worth of goods kung tutuusin. At marami pang iba. Yung iba nagpapabingo, yung iba nagpapa-talent show, yung iba nagra-raffle ng sasakyan. Lahat yan ay traced naman dun sa definition talaga na offering of money
or anything of value. Ngayon, meron isa pang uri ng vote buying na isinama na rin ho natin sa focus ng ating reform initiative. Ito yung kinaiinisan ng marami sa ngayon na tinatawag na abuse of state resources. Kung naririnig nyo yung salitang ayuda na bagamat ito ay isang lehitimong polisiya o programa ng pamahalaan, tila yata ngayong panahon ng eleksyon parang nasasalaula o naaabuso ng mga taong ginagamit ito para sa kanilang pangsariling interes, no? So, ilan lang ho yan sa mga uri ng o itsura ng vote buying sa ngayon. But all in all, we are trying to confront it because kahit na ang mandato talaga ng COMELEC ay siguruhin na in the casting of votes or in the counting of votes or in the auditing of votes, may integridad ng proseso, yan ho ay patungkol sa ating mga balota. But vote buying happens outside or beyond the ballot. So even if you come to the precinct at meron ako yung i-cast na ballot, mabilang ng tama, ma-audit ng tama, kung bago naman kayong dumating sa presinto, naisanlan nyo na pala yung botong yun, yan ay bagay na bagamat wala sa primary mandate of the commission, we are still trying to confront and to do something about because it affects in the end, ultimately, the honesty, the integrity of our elections. You know? Salamat po, Commissioner, sa malinaw na pagpapaliwanag. At Mahaba. talaga naging creative na, no, yung mga politiko natin ngayon. At nabanggit nyo nga rin po, no, the use of ayuda, yung abuse na yon, no. So Commissioner, paano po na monitor ng COMELEC yung ganitong iba't ibang klase ng vote buying sa Philippines? Okay, kung tutuusin, ang manpower ng COMELEC ay kakaunti. Sa bawat isang munisipyo, mabibilang mo kung ilan ang empleyado ng COMELEC. Pumunta ka sa election officer, office of the election officer. Andun yung election officer, nandun yung election assistant. Ang kanyang empleyado, isa o dalawa. Kung merong mas maraming tao doon, puro ano na lang yun. Contractual o galing sa local government. Which, because dahil sa sinabi ko nga, ang mando lang ho talaga ng COMELEC ay yung election mismo. It's an election management body. It's casting your vote, counting your vote, and auditing your vote. So, pagdating sa pagmamonitor ng ganyang mga beyond the ballot na pangyayari, dyan ho pumapasok ang aming pakikiisa sa pangkalahatan because we cannot do it alone. We are taking what is called a whole-of-nation approach, which is what we're doing on a macro level. Dahil nga hindi namin kaya mag-isa yan, ang kumakatok ho kami sa inyong mga pintuan para kayo na po ang maging kayo na po ang maging mata, kayo na po ang maging tenga ng Commission on Elections, no? Para kung meron ho kayong masaksihan, parang lahat ho kayo may body cam no? Kayo ho ang magdadala sa aming atensyon, kayo ho ang gagawa ng karampatang hakbang nang sa ganon ang ganitong mga practice ay hindi na maging very pervasive, no? That's on the macro level. But on the micro level, itong pagpakikiisa sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan, ang kapulisan, ang armed forces, sa pag-prosecute, nandiyan ang DOJ, sa pag-enforce, nandiyan ang PNP, lahat ng mga citizens arms. Pero hindi lamang dito sa main office ng COMELEC sa Intramuros nagaganap yung sumbungan na yan. Gumawa na ho tayo, nag-activate ng local kontrabigay centers and committees sa bawat rehiyon, sa bawat probinsya, bawat lungsod, bawat bayan. So on a micro level, the effort is decentralized para mas madali mag-monitor, mas madali ho kayo magsumbong.
Yes, thank you, Commissioner. And I'm sure marami pong concerned citizens, no, yung interested, no? Kung meron man silang na witness na vote buying, ay interested na mag-report. So ang tanong ko, sir, ay paano, no, at saan po sila pwedeng mag-report? Yung mga karaniwang mamamayan tungkol sa pagbili ng boto. At hindi po ba ito delikado? Halimbawa, ako witness ako at gusto kong magsumbong. I'm sure merong takot, no, na nararamdaman yung mga pangkaraniwan nating mamamayan na Yes. baka bumalik sa kanila, no, balikan sila. Mm. Paano po natin masisiguro yung, syempre, kanilang safety din? Correct, correct. It's, it's never easy. Mm. Trying to prop up your democracy, even though you know the benefits it will bring you, is still something you have to work for, no? Parang citizenship 101, hindi madali eh. Pero yan ho ang dahilan din kung bakit historically hindi nagiging ganong katagumpay ang mga efforts na magpursige. Lalo na kung meron ka kunyaring nasaksihan, meron kang isinumbong. Hindi laging nangyayari na tutuloy-tuloy ito hanggang sa sukdulan at makakakuha ko ng conviction, ano? In fact, the conviction rate is rather low. But the reason nga behind that is natatakot, delikado. Yung iba nga, lalo na kung ang sinumbong nila ay yung ultimately the person who will win, feeling nila kung nanalo na yung sinumbong nila, natatakot na sila, baka buweltahan sila. Yung iba naman, kahit hindi natatakot na buweltahan sila, or even if there's no such threat, yung mentality is, let's all just get along, tapos na yan eh. Di ba? Magkalimutan na tayo. But alam ho natin na isa itong bagay na talagang nakakaapekto sa integridad ng ating halalan, and it really dives deep into the core of democracy. Sabi nga nung iba, democratic decision making is based on the notion of one man, one vote. Yan lang naman ang pagkakataon sa ating buhay kung saan lahat tayo pantay-pantay, no? Na kung ikaw man ang maging pinakamayamang tao sa Pilipinas, compare mo dun sa pinakamahirap, pagdating sa eleksyon, magkasing timbang ang boto ninyo. Pero kung nga mangyayari po hindi natin haharangin o pipigilan ang ganitong vote buying, magtatagumpay yung mas mayaman laban sa mas mahirap, mas maangas laban dun sa mga medyo mahina. Nawawala yung balanse or yung equilibrium. That's why we're trying to do something about it. Pwede po kayo magsumbong kung may makita kayo. Kami naman po, susuportahan namin kayo dahil meron ho tayong whistleblower provisions. Ibig sabihin because this is a context where you have an offerer of a purchase of the vote and somebody who also sells it, no? So kunyari kung mahuli kayo, at normally ang less guilty diyan yung hindi yung bumibili, yung nagbebenta ng boto, yung vote seller. Meron ho siyang whistleblower protection, ano? Hindi ho namin hahabulin kung sila ho ang magsusumbong. At nandyan din ho, this is a program which is available to those also for violators of the larger criminal laws. No? Merong witness protection program ang DOJ. Ang DOJ ho ang isa sa ating mga partner. Kaya kung meron hong makasumbong at talagang pangangatawanan ang kanilang pagnanais na maging mabuting mamamayan at ipabigay alam ang kanilang nasaksihan, pwede ho natin ipailalim o isailalim sa ating witness protection program. If you have anything you need to report, our reporting channels, website is committee.contribigay@comelec.gov.ph. On Facebook, just look for COMELEC CKB, Facebook/COMELEC CKB. And we also have our Globe and Smart numbers, which you can access on our website. Thank you po, At pwede rin ho, if you're in the region or the province or the city or municipality, yung mga social media pages ng ating local COMELECs may have their own contact details. Please do not hesitate to file it with them or make them know about what you have witnessed. Thank you po, Commissioner. We'll make sure to post those links po para po sa ating mga viewers. And sa panahon ngayon, no, madali na po, I'm sure it's made easier na mag-report dahil nga po
with social media, we have our smartphones. Most of us have our smartphones, kaya madali ng mga videohan at may ipakita po na proof, no? Pero Commissioner, nabanggit niyo po kanina na yung mababa, no, yung conviction rates against Yes. vote buying po, no. Ano po yung mga parusa, no, para sa mga napatunayang bumili o nagbenta ng boto? Meron po ba? Ang parusa dyan, under the Omnibus Election Code is from 1 year minimum to a 6 year maximum, no? Pero we have to remember, and this is part of our strategy, no? Dalawang ano yan eh. Dalawa ang pwede mong aksyon na dalhin kapag meron ka masaksihan ng vote buying. Number one is the election offense or the criminal aspect, no? At yan nga ho ang parang nagda-drag ng matagal, nahihirapan yung mga tao, yung case build-up is difficult. At yung naturally, pag kahit na anong krimen naman, parang yung justice system natin has historically or notoriously lagged, no, when it comes to swift judicial action. Pero there's another aspect to this. It is the disqualification aspect. And Mhm. because it is not a criminal penalty when you disqualify, it's an administrative action. Ang burden of proof mo diyan hindi tulad ng sa criminal na proof beyond reasonable doubt, di ba? Pag crime, pag administrative violation, it's just substantial evidence, which is a lesser burden. Mhm. Marami ho tayong nakukuha using this disqualification avenue. At honestly, kung ikaw ay kandidato, mas natatakot ka na ma-disqualify ka eh. Kasi yung election offense, let's say ikaw ay ma-charge, kung 5 taon nang itatagal niyan, tapos na yung term, natapos mo na yung term mo, no? Kahit meron kang pending charge. But kung i-disqualify ka, hindi ka either, either kung may pending disqualification ka, either hindi ka ipoproklama, or kahit na proklama ka na, pwede kang matanggal kung ang maging resolusyon ng kaso mo ay guilty ka nung kung anong sinusumbong sa iyo, no? And kailangan malaman ng taong bayan na ang inyong Commission on Elections ay handa na gumawa ng ganitong uri ng aksyon. For example, in the 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections, on our own, we filed on our own 27, we call it the motu proprio filing, 27 disqualification cases against Barangay and Sangguniang Kabataan officials who were accused of vote buying. Alam nyo dun sa 27 na yon, 19 ang na-disqualify. Either Wow. na-disqualify or kung hindi pa man sila napoproklama at feeling nila nanalo sila, hindi sila prenoklama dahil Mm. nga dun sa kanilang pending cases. So this we feel and we know is very effective as a deterrent para yung mga nag-iisip na gumawa ng ganyang kalokohan at ang feeling naman nila medyo itong Commission on Elections naman lalamya-lamya. Maaring kung gano'n ang impression nila dati, Mhm. ngayon hindi na gano'n ang inyong Commission on Elections. Kami Mhm. po pinangangatawanan namin ang aming our sworn and solemn duty to make sure that we bring elections to the people that are as honest and fair and clean as we can. Mhm. Thank you, Commissioner. Good Yes. news po yan, no? Talagang Oo. kung pangil, no? Makikita natin na may pangil talaga. So, Commissioner, nabanggit nyo kanina na merong mga na-disqualify sa SK at sa barangay elections. Yes. In the history of COMELEC, sir, what about sa national elections? Meron po bang nahuli ang COMELEC na disqualify na nagbebenta po o bumibili ng boto, no? At ano po yung ginawa ng COMELEC dito for the national elections naman po? Historically, ang umabot lang sa Supreme Court, which the Supreme Court actually confirmed, no, is only actually one case. Ganun ka rare at ganun kahirap talaga yung case build up at magpapatunay. Kasi meron nga kaming isa na mataas na government official just in 2024. He was accused both vote buying and abuse of state resources.
uh, stemming from the same act of distributing ayuda in the days leading up to the election without authorization, ano? Ang sinabi ng Supreme Court, kahit na umabot na yun sa Supreme Court, at kahit na natanggal na siya for vote buying, no? Sinabi ng Supreme Court, hindi yun vote buying. Kasi kailangan patunayan mo in the vote buying context na yung pagbibigay mo ng pera was for the purpose of inducing the recipient to vote for you or to not to vote for you, no? And kumbaga, since that is often a matter which is in the mind, it is difficult to prove. But that same act was immediately affirmed by the court to also be an act of abuse of state resources, where in the days leading up to the elections, because of the timing of the release of resources which are within the control of the incumbent official, it was deemed to be a misuse of his authority and a misuse of the resources that were at his disposal for electoral advantage. So, yun, ano, sa ngayon, meron din kaming isang i-arena, no? Umabot na sa korte. This one also deals not with a barangay official, but with a national or a locally elected official. Pero NLE yan. I think it was way back 2022. Not way back, just the recent one, the previous national and local elections. So makikita nyo na hindi tulad ng dati na parang sinasabing business as usual lang naman na vote buying keeps happening. Well, when it comes to, hindi na masasabi ngayon na isa sa mga dahilan kung bakit tumutuloy pa rin yung practice na yan is kasi mahina sa enforcement ang inyong electoral management body. Kami po ay gising na gising at hindi ho kami aatras doon sa lahat ng sinusumbong sa amin at lahat ng nakikita po namin. Thank you po, Commissioner. Meron po akong mabilis na tanong. No? Yung Hello Garci po ba ni former President Arroyo ay considered vote buying? Okay, medyo matagal-tagal nang nangyari yun, ano? But if I remember it right, bakit ba naaalala mo yun? Ikaw ay hindi ka naman tipong kasing generation namin eh. Hindi Pero po ako botante nung panahon na yun. Pero okay. baka po meron tayong mga viewers na naaalala. Ano yun eh, he was an official of the COMELEC and well, if the story, if I recall it right, he was there was a phone call that was naging viral nga yung recording ng phone call na yan. And yeah, in a sense, it could be said to be vote buying because to vote for or against, parang hindi naman siya ang hindi naman siya ang ini-entice. Siya ang inuutusan to do something, no? So if there's any violation in that regard, it may be of some other provision of our election laws. But as far as vote buying is concerned, hindi yata yun vote buying. Thank you, Commissioner. Nakita ko rin po sa balita today that COMELEC is set to issue a show cause order po against senatorial bet Camille Villar. Against vote buying po, alleged vote buying. Okay. Maaari niyo po ba ipaliwanag ito, Commissioner, at kung mapatunayan na tunay nga na nag-vote buying, may naganap na vote buying, ano po yung maaaring mangyari? Katya, yeah, I will invoke now this prerogative of mine to withhold comment because kapag yan ho ay isinampa at umabot ho sa amin, meron din ho kaming tinatawag na quasi-judicial power. Meaning kami rin ho ang huhusga kung yung akusasyon ng vote buying ay tunay nga bang naganap o hindi. So if I were to comment or respond to your questions now, that might be taken against me such that I might be asked or expected to inhibit if the time comes at sa amin mapunta yung desisyon na yan. Pasensya na kayo. Oo. Okay lang po, Commissioner. Maraming salamat po.
Commissioner, kanina nabanggit niyo po yung kontrabigay, no? Yes. Ano po yung mandato ng kontrabigay ng COMELEC? Maaari niyo pa po bang ipaliwanag sa ating mga viewers kung ano po ba para sa ano itong committee na ito? Yeah, okay. Nag-umpisa ho kasi yan noong 2019, tinuloy noong 2022 dahil yung inyong Commission on Elections ay Commission sa Halalan ay talagang hindi na ho pumapayag na patuloy yung paglaganap ng ganitong practice. Problema ho kasi itong uh, kontrabigay effort, nag-umpisa yan bilang task force. Ang problema ho sa task force is its impermanence. Dahil pag natapos na ho yung eleksyon, functus officio na rin siya tapos na rin siya. So hindi mo na mapapag-aralan na ano bang naging strengths nito, ano mga naging weaknesses, um, yung mga taong naging bahagi nito kumbaga babalik na muli sa kanilang normal na buhay at saka na lang babangon uli at mandudurog at the next election. So we felt that there had to be for a problem of this magnitude and this grave, kailangan serious din ang effort to combat it. So instead of an impermanent or an ad hoc effort like a task force, inelevate na ho siya to an actual committee and called it Committee Kontra Bigay. At ang kasama ho namin dito ay ang lahat ng mga matataas na ahensya ng pamahalaan, lahat ho ng mga volunteer groups na talagang may kinalaman sa halalan, Citizens Arms, cause-oriented groups, civil society, at pati yung sa private businesses and private sector. Like sinabi ko kanina, GCash, Maya, all these organizations of fintech companies. Dahil lahat naman ho pagdating sa pangungontra dito sa pagbebenta o pagbibili ng boto, alam po nila na malaki ang impact niyan sa ating demokrasya, no? So that became the reason for being of the Kontrabigay. And what it does is with the people as our principal stakeholders, as I said, you are our eyes and ears. Gumawa ng hakbang, no? We broke it down into deterrence, enforcement, and prosecution. At ang deterrence, the best deterrence really is a good voters education program. Kasama ho natin dyan ang mga media organizations, KBP, PIA, all the major TV networks and newspapers. And that's also one reason why we accept every invitation. We're happy to be doing this upon your invitation. Para lahat ho ng mga botante of voting age, malaman nila na mayroong ganitong reform initiative on the part of the COMELEC. Enforcement, yan ho yung ginagawang panghuhuli. Ang ginawa ho ng committee natin is dahil mahirap ho talagang manghuli or caught in the act ng mga nagbebenta ng boto or yung mga sistema or schemes to buy votes nowadays. Ang ginawa natin para maging mas madali ang pagsusugpo sa bagay na ito, nag-institute tayo ng mga presumptions. Isipin mo, Kat, kunyari, may makita ka lang na may pila sa labas ng bahay nung kapitbahay mo, na meron silang may mga tarpaulin doon, tapos paglabas nila meron na silang bit-bit na groceries, kunyari, may sobre na na coming out of their pockets. Actually, ano na yan pwede mo nang i-presume na may nagaganap na vote buying, no? And based on that, kung biglang hulihin sila ng kapulisan, imbis na patunayan mo pa kung ikaw ang nagsumbong, sila ang kailangan magpatunay na naku, hindi vote buying ito because the burden is shifted. So these are ways by which we make it easier for the enforcement and later on the prosecution of a crime which historically has been notoriously difficult to police. And that is really what we tried to do with our Committee on Kontrabigay. Later, and added to this, I spoke of it earlier, we decentralized the effort. Dati kasi kung magsusumbong ka ng mga may nakita kang vote buying, you have to troop all the way to COMELEC or you have to call the COMELEC contact number dito sa Intramuros.
Ngayon, you can do that already in your respective local committees on kontrabigay. So pinapadali ho natin. Nang sa ganon, alam mo, Kat, may ano yan eh. May empirical data yan, may research na ginawa. It was done in the US. From the year 1900, as in 1900, up to 2019. That's more than 100 years. At ang kanilang finding is this. When you improve the organization of your electoral management body, when you improve the monitoring capacity of electoral management body, correspondingly, the incidence of vote buying goes down. Wow. Because I guess the explanation is, siguro dati iniisip ng mga tao, benta ko na lang boto ko dahil wala naman nakakahuli. Everyone's Mm. getting away with it. Okay? But if they see that there is a good faith effort on the part of those who are constitutionally mandated to take action and to ensure the cleanliness of the elections, ang mga taong bayan mismo, sila mismong nakikiisa. And because it's an effort that they agree with, it's an effort that they want themselves. Mhm. Wow, napakaganda po no ng mandate and kontrabigay Yes. ng COMELEC. And sa mga viewers po natin, we encourage you po no na suportahan din po no and even Yes. share Yes. yung ganitong mga gawain po ng COMELEC kasi talagang makaka-contribute po ito in making sure that our elections are clean, are peaceful and may integrity din po no. Yes. So siguro yung next question ko din po, Commissioner, ay part pa rin ng vote buying, no? Pero siguro related dun sa Mhm. integrity ng ating machines, no? Sako po ba ng vote buying kung ang ating mga machines, no, ay tampered o maaring matamper po? Pasok pa rin po ba ito sa vote buying? I'm sure marami po sa ating mga viewers yung concerned with the integrity of our um, voting machines po. Okay. Like I said, no, vote buying is a reform initiative beyond the ballot. Ang Mhm. ating voting machines are the ones that we uh, that we commission to count the ballots that we cast, no? But I can tell you in procuring these machines, in finalizing the terms of reference, kasi these machines are machines which were made in accordance with our specifications, no? Di tulad nung dati, yung mga nagagamit nating makina nun, kumbaga no choice tayo eh. Those are the available equipments on the market. Ito, ang ginawa ho natin, kung anong pangangailangan natin, yun ang nilagay natin sa terms of reference para dun sa mga sumali sa ating procurement process, no? So as far as the veracity or the accuracy of the machines are concerned, lahat yan, step by step, andyan ang presence ng ating Citizens Arms, NAMFREL, PPCRV. These are all organizations which of the highest ethical standing in society. And they're all protectors and guardians of the ballot. And they were all present. It was open to the public. Alam mo, for the first time in history, lahat ng mga hakbang na ginawa ng COMELEC, live streaming yan eh. No? So, Yes, opo. wala hong makakapagsabi that this was something that was done in the shadows or in the dark, no? In the darkness. So, wala ho yan. Actually, walang kinalaman yan sa vote buying. Because nga, when the machine reads what it's supposed to read, kumbaga what enters it is what is actually recorded and what comes out as a receipt, no. Hindi na yan maapektuhan eh, kasi dati siguro nung manual ang ating electoral process, baka pwede mo pang ma-argue na, because of the human factor, pwedeng nakausap mo ito o nabili mo yon, or yung balota, may papakita mo. ah maraming schemes yan eh. But as far as the automated election is concerned, yan ho ang dahilan nga kung bakit kahit papano naglipana pa muli yung mga efforts to buy votes, because that's the only way that they can affect the outcome of the elections. Dati magagawa pa nila yan sa dagdag bawas. Mhm. Kunyari, binibilang na sa canvassing yung inilalagay yung mga taras-taras sa malalaking canvas sheets, no? Ngayon, hindi mo na magagawa yun eh. Kasi pag bumoto ka na ngayon, lalo na dito sa ating bagong makina, alam mo, pag natapos na yung voting at prines mo na yung pag-transmit,
ang transmission ng results goes not only to the COMELEC, but it goes to 7 to 8 other servers, kasama yung KBP, Majority Party, Minority Party, NAMFREL, PPCRV, marami. And all will get the same results. So all you need to do is, you just compare results. And you'll see that everything naman is accurate. And historically, wala pang lumalabas since 2010, since the automated elections began. Wala pang pandaraya na napatunayan pagdating sa resulta ng automated elections. Maraming salamat po, Commissioner Maceda. We are nearing our time. Pero for our last question po, Commissioner, bukod po sa, syempre, pagre-report no, against vote buying, ano po yung pwede pang gawin ng isang botante para maproteksyonan po no, sa pandaraya ang kanyang boto? And are there any campaigns that COMELEC is doing about the elections that ISIP-ISAC can help disseminate? Kasama niyo po kami no para ma-disseminate yung mga ganun niyo pong campaigns. Well, So, that's the questions. okay. Well, the COMELEC will affirms and stands by the integrity of the automated counting machines. We have had road shows. I'm sure a lot of your members have either heard about or participated in our demonstrations, voters education conferences, and actually had the opportunity to test the machines for yung mock voting, no. Wala hong pandaraya ang mangyayari dyan, no matter how other sectors would try to convince the public that all sorts of conspiracy theories, because this has been transparent from day one. This has been in accordance with terms of reference that have been of the highest standard. And up to the time that the results are going to be produced, everybody can see. Nothing is being done in secret. Nothing is being done in the darkness. Kung pandaraya ang pag-uusapan, the chairman once spoke of what he heard to be a syndicate claiming that they can affect the shading thresholds or something of ballots. That's baloney, no? That's not going to happen. Everything is transparent. Everything is will only happen with the highest and elevated protocols that ensure transparency and accuracy of the results, no? So this is why we have efforts like the Contra Bigay, like the task force KKK, because beyond the ballot, that is where the battle also lies, no? Kasi pagdating na sa presinto, pagdating na sa balota, na kayo naman ay malayang makakapag-fill up ng inyong balota, papasok yan sa makina, babasahin lang ng makina yan eh. Wala nang mangyayari dyan, kung anong pinasok nyo, yun ang babasahin ng makina. Ang problema is, pagdating nyo nga, kung naibenta nyo na pala, naisanla nyo pala, or worse, kung kayo ay sa pamamagitan ng karahasan, ay napuwersa na, bumoto kayo ng parang shotgun vote ang mangyayari, yun ang mga bagay-bagay na ating sinusubukang hadlangan nang sa ganon maging taal at totoo ang resulta ng ating eleksyon. Maraming salamat po, Commissioner. At any last words po to our viewers before we end our interview po? Yeah, I understand that a lot of our viewers are like you, Katya, are from the younger Gen Z3 group, no? So many of you are doing this for the first time. I'm just asking or hoping that you own this prerogative, because this is the only time, as I said, that we are really all truly equal. But we can't really be heard to complain later on. Hindi naman tayo pwedeng magngawa-ngawa later on na sino ba tong ating mga nahalal, dahil tayo naman ay hindi nakilahok. Sa tanging sa pakikilahok, sa ganung paraan lamang mapagbibigay alam natin kung anong ating sinasa puso pagdating sa ating kung sino ang gusto nating
maging kinatawan para sa ating mga kailangan sa gobyerno at sa lipunan. So I hope that you join hands with your Commission on Elections in cascading this information to reassuring those who may not have all the data that is required or who may start to believe what is being pandered outside about the integrity of this electoral process. This Commission on Elections, for those who have been observing the elections in the Philippines, is historic in the sense that it has been very transparent, it has been very straightforward with the people, and it has initiated so many reforms towards the more transparent, fair, honest, and clean elections for our country. Maraming salamat po, Commissioner Maceda. Ayan. So doon na po nagtatapos ang ating interview. Sir, maraming salamat po. We know how busy you are, so we are Yes. really grateful for your time po. At kasama niyo po ang Isip-Isak in cascading this information. At kami rin po sa Isip-Isak, no, we are also doing our part sa voters education and of course, Wait, thank you. mga ganito pong episode. So maraming salamat po, sir. Thank you, everyone. Maraming salamat sa mga paliwanag ng ating COMELEC Commissioner na Ernesto Maceda Jr. tungkol sa kanilang programa na Kontra Bigay. Sana sa tulong ng ating mga mamamayan, masusupo at mabibigyang lunas ang pagbibili ng boto. Nakatutuwang malaman na ang kaso sa mga bumibili ng boto ay ihaharap sa COMELEC at hindi sa mga korte. Ibig sabihin, administrative at hindi judicial ang kaso. Mas madaling isampa at mas madali rin na mahahatulan ang kaso. Ang mga kandidatong napatunayang bumili ng boto ay mawawalan ng chance na tumakbo forever. Hopefully, ito po ay tunay na deterrent sa mga kandidato. Ngunit ang success ng kampanyang ito ay nakasalalay sa tulong ng mga mamamayan na magsusumbong. Hindi tayo sanay na bumangga sa mga makapangyarihan. Sabi nga, nauuna ang takot ng ating mga kababayan. Nausabi ng ating Panginoong Hesukristo, huwag matakot sa mga taong kaya lang pumatay ng katawan at hindi ng kaluluwa ng tao. Sabi niya sa kanyang mga alagad, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell. Matatagpuan po natin yan sa Matthew chapter 10 verse 28. Ibig sabihin, mas dapat katakutan ang kayang wasakin hindi lamang ang buhay natin ngayon, kundi pati ang kaluluwa sa kabilang buhay. Sabi nga ni Jesus, what can they do to you? They can only kill you, sabi niya. Kung tutuusin, mas mahirap ang mabuhay ng patay ang kaluluwa. Kahit na ngayon, naipagbili na natin sa sinumang may hawak sa atin. Hawak-hawak nila ang kaluluwa natin. Maraming katiwalian, pandaraya, at mga krimeng nagaganap dahil lang sa takot tayong manindigan para sa katotohanan at sa kabutihan. Panahon na upang ang sambayan ng Pilipino ay magpakita ng takot, hindi sa mga makapangyarihan, kundi sa Diyos na sabi natin ay sinasamba natin. Sinasabing ang boto ay mahalaga sapagkat ang halalan ang kaisa-isang pagkakataon na pantay-pantay ang lahat. Dito lamang nabibigyan ng buod ang demokrasya. Mahirap man o mayaman, pare-pareho ang bigat ng boto ng bawat isang botante. Sabi nga nila,
before the ballot box, everyone is equal. Kaya nga po, wag nating sayangin ang kapangyarihang bumoto at pumili ng mga tamang kandidato. Totoo na nawawalang saysay ang ating mga political rights kapag pare-pareho lang ang mga kandidato, pare-parehong korap, pare-parehong mga kawatan. At wala namang pagbabago na nagaganap sino man ang nakaupo sa pamahalaan. At nauunawaan din natin na dahil sa kahirapan, napipilitang ipagbili natin ang ating boto. Para sa maraming kumakalam ang sikmura, ang halalan ay isang pagkakataon upang kumita, kahit maliit lamang. Kumbaga, ito ay isang income-generating opportunity sa maraming mahihirap. Ngunit pag-isipan natin ang kapalit nito. Ang kapalit nito ay patuloy na kasaysayan ng pangungurakot ng gobyerno na siyang malaking dahilan ng kahirapan natin bilang bansa. Sa Pasig, halimbawa, sinasabing mahigit na 1 bilyon ang natipid nang nawala ang mga kickback sa mga projects ng lungsod. Imagine what it will be like kung lahat ng syudad sa ating kapuluan ay malinis ang gobyerno at pamamahala. Wala lang mga kickback. Bilyong-bilyong piso ang maaaring ilagay sa lahat ng mga kailangan ng mga Pilipino. Edukasyon, lahat ng mga kailangan para sa kalusugan at iba pa. Kaya gumawa tayo ng bagong kasaysayan. Bumoto ng husto at huwag ipagbili ang boto. Sinasabi ng COMELEC na historic daw ang eleksyon ngayon. Marami po ng mga mahalagang bagay ang at stake. Kaya po, dapat marinig ang tinig ng ating kapuluan. Sapagkat ang boto mo ay boses mo para sa kinabukasan. Muli, ito po si Melba Padilla Magay para sa saganang amin ng Isip-Isak. Inaanyayahan po namin kayo sa susunod po na series na ito ng ating Voters Education. Salamat po. Maraming salamat po muli, Commissioner Maceda. At maraming salamat din po sa ating mga taga-subaybay. Palaganapin po natin ang episode na ito para sa kaalaman din ng mga nais maging whistleblower o yung mga nais magsumbong tungkol sa vote buying. Para naman lumakas din ang loob ng mga tao upang manindigan sa paggawa ng tama. Inaanyayahan din po namin kayo na i-like at i-share itong ating episode at ang page ng Isip-Isak. Maaari nyo pong balikan ang ating mga previous episodes na hindi po ninyo napanood. You may follow our social media pages na naka-flash sa inyong screen. At paalala po namin, maging responsable at matalino po tayo sa pagpili ng ating mga lider. Huwag ipagpalit ang dangal ng bayan sa ilang libong piso na makakasira sa kabuuan ng ating bayan at sa ating pamilya. Abangan po ninyo ang huli at susunod na episode ng Isip-Isak kung saan pag-uusapan po natin ano kaya ang magiging boto ni Jesus sa darating na eleksyon. Pag-isipan nating mabuti ang ating magiging pagpili. Maraming salamat.